welcome po sa akin channel. For this video, i-repair po natin itong mini sewing machine ko na matagal ko na rin siyang hindi nagamit. Kasi po nawala po yung timing niya sa pagtatahi. Pag tumahi ka, hindi siya tumatahi ng maayos. Yan po, setup po muna natin at papakita ko po sa inyo kung ano yung sinasabi kong problema dito sa sewing machine ko na hindi ko siya talaga nagamit. Kasi na-stuck na rin siya eh. Yan po, tetestingin po natin. Papakita ko po sa inyo kung ano yung diferensya po niya. Try po natin dito sa tela natin. Sa sirang tela. Yan, set up po lang. Ayan po. Pakita ko po sa inyo yan. Hindi po kumagat yung pinaka tahi niya. Kumbaga baliwala lang din po yung pag-andar ng karayom. Ayan po, nakaayos naman po yung pinaka dalawang sinulid niya. Yung sa ilalim at saka ito sa taas. Yan po yung sa may babang sinulid. Bali, bukan natin ng kalasin. Yan, unahin natin itong mga tornilyo po na ito. Bali po sa video na to, first time ko din siyang bubuksan at gagawa ng ganitong klaseng mini sewing machine. Ikaw alam kung magaling ang Subukan tsamba ko mo, lang talaga malakas siyang eh. gawin. Kasi kailangan din kasi kaysa bumili ng bago. Medyo mahal na rin yung ganito siya sa ngayon sa Shopee o Lazada. Tingin ko ang sira lang naman ito yung kanyang timing. Yung timing ng ikot ng pinaka sinulid niya sa baba at saka yung sa taas. Hindi siya nagtutugma ng pagsasalubong niya sa pinaka tahian niya. Ayan po, pag nabuksan na po natin, dahan-dahanin lang po natin siyang kalasin. Ayan po, Ang galing mo pala dyan ah. Bagsak Hindi pa. ko alam ah. Bali yun dito, kung makikita nyo, yan, pagka ano siya, ginamit, medyo bumuhol pa yung sinulid niya. Dito, sa parte na yan. Doon natin kakalasin yun. Kunin natin yung pinaka aparato ng pinaglalagyan ng sinulid. Bali kakalasin natin to. Yan. Yan, pipitin po muna natin yan pataas. Kasi nakaharang yung pinaka karayom niya. Yan. Hilahin lang po natin yan. Pinaka platform niya. Yan. Yan po, pag natanggal po natin yan, susunod natin tong pagtanggal ng mga tornilyo nito para mai-adjust po natin yung tamang timing nitong pinaka aparato dito sa baba ng sinulid. At ayan po, tanggalin na po natin yung pinaka sinulid dahil naluwagan ko na po yung kanyang pinaka tornilyo. At kakalasin na po natin ito para may adjust.
At ito po, makikita niyo po dito. Ito po yung umiikot sa baba. Ito yung pinaka-timing niya. Yan po, mas focus po natin. Yan, pag umikot po yan, kailangan eksakto siya dun bago sa pag-angat ng karayom. Yan. Pag inikot niyo po yan, yung unang ikot niyan, malayo po yung karayom niya. Kasi dalawang ikot yan bago bumaba ulit dun sa pinaka-timing na yung parang matulis. Yan yung timing niya. Yan. Yan. Makikita niyo po yan. Kailangan ganyan po yung pinaka magiging itsura niya. Yung sa may butas ng karayom, tsaka yung eksakto dun sa may pinaka timing yung sa baba. Ikot. Yan po. Papakita ko po sa picture. Yan po yung magiging pinaka itsura niya. Bago siya umakyat dun yung karayom sa taas, kailangan ganyan. Kasi kukunin niya yung pinaka sinulid dun sa karayom at iikot niya po yun. At yan po na-timing na po natin yung sa baba niya. Ikakabit na po natin ito. Susubukan po natin kung okay na yung pagkakalagay natin o pag-aayos natin sa pinaka-timing niya sa baba. Ayan po pag natapos na po natin ikabit lahat ng tornilyo dun sa loob, dahan-dahan lang po natin ibalik yung pagkakalagay nitong pinaka housing niya. Ayan. Para po yung pinaka mga aparato niya sa loob eksakto pa rin dun sa pinakalagayan niya. At kakabit po muna natin tong pinaka parang platform niya, yung bakal. Ayan, testing po muna natin kung sakto. Ayan. Para po hindi nakaharang yung pinakakarayom niya pag kinabit natin ito. Dahan-dahan lang din po ang pagkakabit para yung ginawa nating pag-ayos na sa timing niya hindi maiba. Ayan po pag nailapat na po natin yun, pwede na po natin ilagay ito. At susunod natin ay tutornilyo po natin siya ulit lahat. At ayan po, pag natapos na po natin ilagay lahat ng tornilyo, balik na po natin tong kanyang mga aparato dito sa may lalagyan na sinulid. Yan po, mali. Nauna lang po yung ito po muna pala ang lalagay natin. Yan. Kailangan po ibalik lang po natin siya sa kung paano natin siya tinanggal noon. Yan.
Tapos ilalagay na po natin yung sinulid sa baba. Tapos isi-set up lang din po natin yan. Yan po, pag na-set up na po yan, yung sa taas naman pong sinulid ang ating gagawin. Yan po, lalapit ko lang po muna para mas makita niyo po. Yan po, ikakabit ko po muna tong sinulid na to dito sa taas ng karayom, sa may karayom niya. Lusot lang po natin muna siya. At pag nakasetup na po yan sa may pinakakarayom niya, pagsasamahin natin yung sa may sinulid sa baba at saka yung sa karayom. Parang ipupulupot lang natin po siya. Yan po, at pag pag nagawa niyo na po yun, paikutin nyo lang po ng isa or dalawang ikot po, yung parang pag bumaba na yung karayom niya sa baba, yun na yung kukunin yung in-adjust natin kanina, yung pag-ikot na. At yan po, nakasetup na po yan. Susubukan na po natin tahiin po yung kanina nating sinubukan tahiin kanina sa umpisa. Yan po. Yan po, mukhang okay naman po yung kinalabasan at mukhang tumatahi naman po. Yan po, focus ko po. Yan po, subukan po natin. Yan. Tahiin pa po natin ulit. Dagdagan pa natin. Talagang tuloy-tuloy na siya, yung pinaka tahi niya okay na. At ngayon tignan natin kung maganda yung tahi niya, kung naayos ko ba yung itong mini sewing machine ko. Ayan po, tingnan natin itong ibabaw na tahi, yung may sinulid na itim. Ayan po, mukhang okay naman po yung kanyang tahi. Yung pinakasinulid naman na puti, ito yung sa may ilalim niya sa baba. At okay naman din po yung tahi niya. Kung mahigpit naman. Yan po, tingnan natin yun sa may pinakalikodan niya. Kung okay na yung tahi. Kung maganda. Yan po, maganda naman po yung pagkakatahi. Hindi siya loose yung pagkakatahi. Naayos na po natin yung madalas masira dito sa mini sewing machine. Ito yung maraming problema ng mga gumagamit nito. Yung kanyang timing sa sinulid. So yan po, nagawa na po natin tong mini sewing machine ko. Bali hanggang dito na lang po yung video na to. At kung meron naman po akong bagong na-share sa inyong bagong kaalaman, mag-like and subscribe lang po kayo and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating diskarte tips videos. Dahil malaking tulong na po yun sa aking maliit na channel. Maraming salamat po.